Uy, kumusta? Naisip nyo na ba na yung simpleng recipe pala ni Lola o yung paborito nyong kakanin dyan sa kanto ay pwedeng maging susi sa pag-iingat ng buong kultura natin? Ngayon, yan mismo ang sisilipin natin. Titingnan natin kung paanong ang pagdodokumento ng mga ganitong tradisyon sa pagluluto ay isang napakahalagang paraan para mapanatili ang ating pamana. Itong napakagandang sinabi ni Professor De Leon Jr. Ito yung magiging sentro ng usapan natin ngayon. Kasi yung pamana natin, hindi lang yan tungkol sa nakaraan eh. Tungkol ito sa pagbibigay lakas sa atin ngayon na tayo, ang mga Pilipino, ay mga manilika. At yan ang puso ng kwento natin. So ano nga ba talaga itong tinatawag nating buhay na pamana or living heritage? At bakit daw ito napakaselan na kailangan pa nating pag-usapan kung paano ito iingatan? Okay, so pag sinabi kasing Intangible Cultural Heritage o ICH, hindi natin pinag-uusapan yung mga luma't magagandang gusali o monumento ha. Ang tinutukoy dito ay yung mga buhay na tradisyon. Yung mga bagay na ginagawa natin mula sa mga kanta, mga ritual, at hanggang sa mga recipe na pinapasapasa. Ito yung kulturang humihinga, yung kulturang dala-dala natin araw-araw. So may 5 kategorya yan at dito nagiging interesting kasi yung mga tradisyon sa pagkain na pag-uusapan natin mamaya pumapasok sa iba't ibang domains dyan. Nandyan yung social practices, kaalaman tungkol sa kalikasan at syempre yung traditional craftsmanship. So paano natin ito iingatan kung hindi naman ito nahahawakan? Well, may isang napakagandang paraan dyan. Isang proseso na ang tawag ay cultural mapping. At teka, hindi ito yung mapa na iniisip nyo na may mga kalsada at lugar. Ibang-iba to. Kasi kung yung ordinaryong mapa, ang tanong lang niya ay ano ang nandito? Ang cultural mapping, mas malalim. Ang tanong niya, ano ang kwento natin dito? Nakatuon to sa mga alaala, sa pagkakakilanlan at sa mga kwento ng isang buong komunidad. At grabe ang epekto nito Hindi lang ito basta paglilista ng mga bagay-bagay. Sabi nga ni Gary Hayden, para itong paghilom. Lalo na para sa mga nakatatanda sa atin na sa wakas, nabibigyan sila ng pagkakataong mailabas at maibahagi yung mga kwentong matagal na nilang daladala. Sige, tama na sa teorya. Tingnan natin kung anong itsura nito sa totoong buhay. Tara, samahan niyo ko sa isang masarap na biyahe papuntang Tagkawayan sa Quezon. Unahin natin ang isang kwentong siguradong magpapatakam sa inyo. Itong istorya ng Sumang Balinsuso, isang kakanin na may kwentong naglakbay pa mula sa kabilang isla. Isipin nyo, nagsimula ang lahat noong 1950s pa. Dinala ni Teresa Tino Sinson yung recipe galing Iloilo. Tapos, yung anak niyang si Crisanta, sa edad na 15 anyos pa lang noong 1953, sinimulan na niyang i-perfect yung paggawa nito. At ang galing, di ba? Kasi ngayon, 3 henerasyon na ng pamilya Sinson Cater ang nagpapatuloy ng tradisyon. At huwag kayo, hindi to basta-basta ha. Isa itong sining. May proseso silang paglalaib, kung saan idinadaan sa apoy yung dahon ng saging para lumambot. Tapos, yung pagsusuno, yung ekspertong pagporma nito na parang cone ng ice cream. Bawat hakbang, kailangan ng galing at pasensya. Okay, mula sa matamis na kakanin, lipat naman tayo sa maalat-alat na amoy usok. Pag-usapan natin ang mga kwento sa likod ng tinapa ng 7 gatang. Ito naman nagsimula noong 1960s. Mag-asawa lang, sina Pabling at Maring Bondame na nagtayo ng isang maliit na negosyo ng tinapa. Siguro, hindi nila inakala noon na yung simpleng negosyo nila magiging isang institusyon pala at bubuhayin sa buong komunidad nila. At ang nakakabilib dito, yung mga gamit nila, napakasimple. Isang batya, isang basket, yung titay na gawa sa kawayan, yung pugo nila, gawa lang sa drum. Pero yung mga simpleng kagamitang to, sila ang instrumento para makagawa ng perpektong tinapa. Bawat isa may mahalagang papel. Pero ito, hindi lang to tungkol sa recipe. May mga kasama itong paniniwala. Tulad ng bawal daw hawakan ng kamay yung asin na pang-brine kasi mabubulok yung isda. Yung unang benta sa umaga, napakahalaga daw para sa swerte. Tapos naglalagay pa sila ng dahon ng opli sa ilalim para daw kumati yung mga customer na bumili. Dito mo talaga makikita, di ba? Yung kultura, hindi lang palamuti, sangkap mismo yan. So, nakita na natin yung 2 kwento. Ngayon, mag-zoom out tayo ng kaunti. Bakit nga ba sobrang halaga na itinatala at binubuhay natin ang mga ganitong tradisyon? Dito natin makikita yung tunay na epekto nito sa buhay ng mga tao.
Hindi to basta pagkain lang. Yung paggawa ng sumang balinsuso, yan ang nag-aahon sa pamilya Sinson Carter mula sa kahirapan at yan din ang nagpaaral sa mga anak at apo nila. Yung pagtitinapa, nagbigay yan ng trabaho sa buong komunidad, nakapagpatapos yan ng college sa maraming bata sa 7 gatang. Hindi lang ito pagkain, ito ay kabuhayan. So sa pamamagitan ng pagdodokumento ng mga ganitong kaalaman, yung komunidad mismo ay gumagawa ng isang buhay na talaan, isang record. Tinitiyak nila na yung mga lasa at higit sa lahat, yung mga kwentong daladala nito ay hindi basta-basta mawawala at malilimutan na lang. Kaya ngayon, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Diyan sa pamilya ninyo, sa komunidad ninyo, ano-anong buhay na pamana, ano-anong kwento't lasa ang naghihintay lang na matuklasan at maibahagi? Isipin nyo,